Dito nga sa Quezon Province, once na nasa bukid ka, hindi mo na po problemahin ang mga gulay-gulay. Hindi mo na rin kailangan bumili dahil marami na dito sa bukid at libre pa. Hi mga koy, so for today's video, tara samahan nyo kung umahon ng bundok at dumiskarte ng magugulay. Dito nga sa Quezon Province, once na nasa bukid ka, hindi mo na po problemahin ang mga gulay-gulay. Hindi mo na rin kailangan bumili dahil marami na dito sa bukid at libre pa. Nagtitingin-tingin nga pala ako sa taas at aking napansin itong puso ng pikiw. Pikiw nga pala ang tawag namin nito dito sa Quezon at maihahalin tulad siya sa isang puno ng saging. Hindi nga pala nakakain ang bunga nito dahil sobrang napakaraming buto. Kaya yung puso nga laang nito ang mapapakinabangan dito. At nung akin nga itong nakita, dali-dali ko na itong pinuntahan para tibain at para makuha na rin yung puso nito. At pinatumba ko na nga ito mga koys. Nung oras nga pa lang yan ay matindi yung kaba ko dahil napakagubat nga nito. At nagmamasid-masid nga din ako sa paligid dahil mahirap na baka may ahas. O diba guys, napakalaki nga pala ng pusong aking nakuha. Maya-maya nga ay nakakita ulit ako ng isang puso kaya naman dali-dali ko na itong pinuntahan para tibain uli. O diba mga koys, nakadiskarte na tayo ng pangulam para sa tanghalian at siguradong ako na naman ang magluluto niyan. Medyo maliit nga pala yung pangalawang pusong aking nakita pero okay na rin yan. Magataan mo nga lang yan ng isang buong nyug na naglalangis-langis ay at malaho ka ng isang sardinas ay siguradong solve na ang tanghalian. At pagkatapos ko nga itong makuha ay akin naman itong babakbakan ng mga balat. Mahirap na kung hindi babalatan. Kailangan nga palang tagkalin ang mga balat ito at antayin na ito ay pumuti dahil yun nga yung pinakang kalambutan na pwede nang gulayin. Yes guys, once na kulay puti na nga yung balat nito ay pwede na nga itong gulayin. At pagkatapos ko nga itong mabalatan ay akin na itong nilagay sa aking basket na dala-dala na may lamang nyug na panggata. At iniwan ko nga muna ito dito dahil iluhula ko pa yung aming alagang baka at kalabaw. At pagkatapos kong mahula yung baka at kalabaw, ako ay napadaan dito sa sagingan ni Papa. Nakita ko nga itong isang buwig na saging halos maubos na ng tikling. Kaya naman dali-dali ko na itong kinuha para mapakinabangan pa yung mga natitira. Hindi nga pala alam ni Papa na tiniba ko na itong saging niya. Pero mas ayos na yun kaysa naman maubos lamang ng tikling. Ganto nga daw pala ang tamang paghapay ng puno ng saging nang sa gayon ay hindi daw madurog yung bunga nito pag bumagsak. At ito na siya guys. O diba halos 2 piling nga ng saging ang naubos ng tikling. Naubos na siya guys. Halos nakaubos na ng tikling. Guys, oh. Pero mga hinog na siya guys. At yung iba nga mga koys ay hinog na. Kaya kumuha na rin ako ng isa para ito ay matikman. Diba guys, hinog na. Look. Iba lang talaga guys pag hinog sa puno. Tamis niya guys. Yes guys, apakatamis nga pala nito dahil hinog nga ito sa puno. Bali yung mga natira nga pala na hilaw pa ay iniwan ko muna dito sa aming munting kubo-kubo. And after nga nito ay bumaba na rin ako at siguradong mapapasabak na naman sa lutuan. Ayan na nga pala guys yung pusong ating nakuha. Pinakuluan ko na nga lang siya sa pangalawang gata at sinama ko na rin itong aming sahog na kalintigas. And after naman maiga ng sabaw ay akin nang nilagay ang unang gata o mas tinatawag na liputok. Sa liputok na yan ay naandyan na rin yung mga sibuyas at bawang. Dahil dyan ko na nga rin inilagay para isang lagayan na lang sa kawali. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng mga seasoning. At siguradong mapaparami na naman ang kain ng kuisroy nyo. Inaantay ko na nga laang palang kumulo ang gata nito at nilagyan ko na nga rin pala ng paminta. And yun mga koys, ready to serve na. Thank you!